Ang kaligtasan ay hindi magiging posible para sa maraming mga species kung wala ang kanilang espesyal na katalinuhan. Ang pag-alala sa mga ruta at palatandaan sa kanilang tirahan ay nakakatulong sa maraming hayop na ligtas na mag-navigate at mapahanap ng pagkain. Dapat tandaan ng ilan ang mga estrahiya para sa pag-iwas at pag-iwas sa mga mandaragit upang maiwasan ang kanilang sarili na maging pagkain. At maraming hayop pa nagkakaroon ng dami ng emosyonal na katalinuhan na maaaring ikagulat mo. Ito ang 10 sa pinakamatalinong hayop sa mundo. Ito ay hindi nagkataon na ang mga siyentipiko ay gumamit ng mga daga sa loob ng maraming taon bilang mga hayop na pananaliksik sa laboratorio. Sa kabila ng pagkakaroon ng maliit at medyo hindi pa nabuong mga utak, ang kanilang mga isip ay gumagana sa isang lubos na katulad ng paraan sa mga tao at instruktura ng utak at mayahambing din ito. May kakayahan din silang malaman ang mga maze, kabisaduhin ang mga ruta, magsagawa ng mga komplikadong maraming hakbang na gawain. Ang mga daga ay mga hayop ng panlipunan. Kapag naiwang mag-isa, nagsisimula silang magpakita ng mga palatandaan ng depresyon at kalungkutan. Ang mga psychoholical at panlipunang pagkakaiba na ito ang dahilan kung bakit ang mga daga ay isa sa pinakamatalinong hayop. Kabalintunaan, ang mga kalapati ay sumusunod sa aming listahan at karaniwang tinatawag na lumilipad na mga daga. Ang mga dahilan para sa kanilang pagkasama dito, bagamat ay makabuluhan at naiiba. Pinatunayan ng mga kalapate na nakikilala nila ang kanilang sariling nagmumuni-muni na nagpapakita na isang komplikadong pakiramdam na kamalayan sa sarili. May kakayahan silang makilala ang mga partikular na tao at lugar sa paglipas sa mga buwan at kahit na mga taon. Ang alaalang iyon ang tiyak kung bakit nagsilbi ang mga kalapate sa loob ng maraming siglo upang magdala ng mga mensahe sa malalayong distansya. Makikilala ng mga kalapate ang lahat ng mga titik ng alpabetong English at makikilala pa nila ang mga pagkakaiba ng dalawang tao sa mga larawan. Ang mga uwak ay isa pang napakatalinong uri ng hayop na nagtatrabaho rin bilang mga mensahero tulad ng mga kalapate. Nagagawa nilang gumamit ng mga komplikadong taktika ng grupo upang makipaglaban sa iba pang mga hayop tulad ng mga miniobra sa pranking. Ang mga uwak ay maaari ding matuto ng pagsasalita at mayroon silang kahangahangang memorya. Ang mga mananaliksik ay nagtala ng mga pagkakataon ng mga uwak na nagbabago ng mga pattern ng paglipat upang maiwasan ang mga mapanganib na lugar. Gayun din, nahuli pa ang mga uwak na nagsaulo ng mga ruta ng basura at mga schedule para sa mga epektibong magnakaw ng mabilisang mga kain mula sa mga truck. Ang mga baboy ay halos walang talim sa mga aso para sa 10 pinakamatalinong hayop, habang ang aso ay may katalinuhan na mayahambing sa isang paslit. Ang mga baboy ay nagtatakbo sa mas mataas na antas ng IQ. Nauunawaan nila ang konsepto ng pagninilay sa 6 na linggo pa lamang. Iyon ay isang bagay na tumatagal ng ilang buwan upang maunawaan ng mga bata. Ang mga baboy ay mayroon ding humigit kumulang 20 iba't ibang mga tunog na ginagamit nila sa pakikipag-usap. At ang mga inang baboy ay kumapanta sa kanilang mga anak habang sila ay nagpapakain. Tumutugon ang mga baboy sa emosyon at nagpapakita pa ng simpatya kung naaangkop na isang napakabihirang katangian sa kaharian ng mga hayop. Maaaring nagtatanong ka kung gaano katalino ang isang octopus. Ang mga bihag na octopus ay naobserbahan gamit ang mataas na pagkakasunod-sunod na pagpaplano na may ilang mga hakbang upang makatakas mula sa pagkabihag. At ang iba ay naragawang makapinsala sa mga bagay kahit sa labas na kanilang tangke sa pamamagitan na sinasadyang pagbuwisik ng tubig sa mga ito ng paulit-ulit. Nagbabato pa nga sila ng mga bato sa salamin
at nakapagbukas na magrapon na may takip na tornilyo. Ang mga cephalopod na ito ay mapandin lang na matalino. Sa ligaw, nagkukunwari sila bilang mga bato upang makalusot. Habang ginagaya ang mga bato, ang mga pugita ay napakabagal. Tumutugma sa bilis ng tubig upang lumika ng ilusyon na sila ay nakatatayo. Ito ay nagpapaintulot sa kanila na lumipat sa paligid na hindi natukoy na pagkakaroon ng mga mandaragit. Maaari ding malaman ng mga octopus ang mga maze at mga eksperimento sa paglutas ng problema na ginagamit ang parehong pangmatagalan at panandaliang memorya. Sa kanilang tirahan, nakakatulong ito sa kanila sa paghahanap na kanilandaan pabalik sa kanilang mga lungga kahit na pagkatapos ang mahabang paglalakbay. Ang African Grey Parrot ay nakakuha ng pinakamataas na pwesto ng Avian sa listahang ito, ang pinakamatalinong hayop. Tinatayang kasing talino ng isang 5 taong gulang na tao. Ang mga parrot na ito ay hindi lamang natututo sa pagsasalita ng tao, ngunit nakakabisa rin sila ng isang napakalaking bokabularyo hanggang sa daang-daang salita. Bilang karagdagan, ang mga African Grey ay nauunawaan ang special na pangatwiran, nakikilala at nakikilala ang mga hugis at kulay, at maaari pang ituro ang mga ugnayan sa pagitan ng mas malaki at mas maliit, magkakaiba at magkatulad, at higit pa ay mas mababa. Isang sikat na alagang hayop, ang African Grey Parrot ay matatagpuan sa isang domesticated state sa buong mundo. Ngunit sila ay katutubo sa rainforest ng Central Africa. Makakahanap ka ng mga kawili-wiling katotohanan tungkol sa lahat ng uri ng mga species ng loro. Let the birds out. Chirp, 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 chirp. Oh, no, great. Ang mga elepante ay madalas na tinutukoy para sa kanilang mahabang memorya, ngunit isa rin sila sa pinakamatalinong hayop. Ang mga hayop na ito ay may masalimuot na estrukturang panlipunan at pakikilahok sa mga ritual ng libing para sa mga yumaong miyembro na kanilang mga pamilya, pati na rin ang pagdadalamhati sa kanilang pagkawala. Gumagamit din ang mga elepante ng mga pasangpapan at nagpapagamot sa kanilang sarili. Kakainin nila ang mga dahon ng ilang halaman upang gamutin ang sakit at maging sanhi ng panganganak. Isa rin sila sa napakaunting mga hayop na nagsasagawa ng altruistikong gawain. Karamihan sa mga hayop ay walang kapasidad na iproseso ang abstract na pag-iisip na nakakailangan para sa mga naturang aksyon. Isasakripisyo ng mga elepante ang kanilang sarili kung naniniwala sila na hahayaan nitong mapatakas ang natitirang kawan o ang kanilang mga anak tungo sa kaligtasan. Ang ating pinakamalapit na genetic na kamag-anak ay nasa 3 lugar sa listahang ito ng pinakamatalinong hayop. May pagkakatulad ng mga chimpanzee ang 98% ng DNA sa tao at sila ay katutubo sa Sub-Saharan African. Sila ay mga dalubhasang gumagamit ng mga tool at ang mga chimp ay nakikitang gumagawa ng mga tool mula sa mga available na item upang magawa ang kanilang kailangan. Ang mga dakilang unggoy na ito ay gumagamit din ng mga psychological na pamamaraan. Sa loob ng sarili nilang pamilya, manipulahin nila ang iba pa para magawa ang kanilang gawain. Ang isang natatanging katotohanan tungkol sa mga chimpanzee ay natuklasan ng mga siyentipiko, ang mga miyembro na sa hustong gulang ng isang unit ng pamilya na nagtuturo sa kanilang mga batang ng sign language. Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ng pagtuklas na iyon ay walang pakikipag-ugnayan ng tao o pag-udyok kung ano paman. Kinuha ng mga chimp ang kanilang sarili na turuan ang mga bata ng sign language at gamitin nila ito upang may pag-usap sa grupo. Maraming tao ang naniniwala na ang bottlenose dolphin ang pinakamatalinong hayop. Ngunit ito ay naranggo bilang 2 sa listahang ito.
Gaano katalino ang isang dolphin? Sa totoo lang, depende ito. Mayroong higit na 8 species ng dolphin. Ngunit ang bottlenose dolphin lamang ang gumawa ng cut nito. Sila ang may pinakamalaking sukat na utak sa lahat ng kanilang mga kamag-anak. At sila ang nag-iisang dolphin na walang fused cervical vertebrae. Bukod sa madaling sanayin, ay kilala ng mga dolphin ang kanilang sarili sa mga salamin. Napapansin ang mga hindi pamilyar na marka sa kanilang katawan sa isang refleksyon. Nakikilala ang mga larawan sa telebisyon at may kahanga-hangang memorya. Alala ng mga dolphin ang tawag mula sa isang asawa pagkatapos ng paghihiwalay ng mahigit 20 taon. Ang dalawang pinakakahangahangang dahilan para sa mataas na lugar ng bottlenose dolphin sa listahan nito ay tunay na nakakabighani. Mayroon silang partikular na wika sa mga species na inililipat nila sa isang karaniwang wika upang makipag-usap kapag nakatagpo ng iba pang mga species ng dolphin. At sasaksihan pa nila ang pagkipagtulungan sa iba pang mga species tulad ng mga tao at false killer whale upang epektibong manghuli. Nangunguna rito ang mga orangutan para sa isang napakagiliw-giliw na dahilan. Tulad ng mga chimpanzee, ang orangutan ay nagagamit ng mga kasangkapan, natututo ng sign language at may mga komplikadong instrukturang panlipunan na may kinalaman sa mga ritual. Ang tunay na nagbubukod sa kanila ay ang kakayahang nagbibigay malay na maunawaan ang bakit o ang pangatuwiran sa likod na isang partikular na aksyon. Sa pagkabihag, natutunan ng isang orangutan ang paggamit ng tool at ang proseso ng pagbuo ng isang simpleng instruktura. Nang palayain siya ng mga malaliksik sa ligaw na pagmasdan nila ang parehong mga tool na improvising ng orangutan mula sa kung ano ang mahanap niya at pagkatapos ay gumawa ng katulad na instruktura upang makuha ng kanlungan mula sa ulan. Hindi nakakagulat na ang orangutan ay napakatalino kung isa sa alang-alang na ito ay nagbabahagi ng higit na 97% ng DNA nito sa mga tao. Ang kanilang paggamit ng kasangkapan ay ang pinakamataas na pagkakasunod-sunod kung ihahambing sa iba pang uri ng hayop. Maaari silang sanayin na gumamit ng martilyo at mga pako at natuto pa na ang mga orangutan na gumamit ng hose para humigop ng mga likido. Katutubo sa Indonesia, nakakalungkot silang nanganganib dahil sa pagkawala ng tirahan.